Okay? Handa na ba ang lahat? Handa na ba? Sa lahat po? Sa lahat ng mga papasok dyan guys, kayo mga nandito, kapag may nagtanong ano ba yan, nagdadove, sasabihin nyo may binabasa talaga akong liham. Okay? And then sasabihin nyo po na it's a drama. Para hindi na po ako para hindi na po tayo ng ating story, okay? Thank you so much. Umpisahan na natin ang ating storya na padala ng ating letter sender na si Kimberly. Handa na ba kayong makarinig ng nakakaaliw, nakakabaliw, nakakaiyak, nakaka-inspired? Dito lang yan si Dear DJ Hugotera. Dear DJ Hugotera, magandang gabi po sa inyo. Ganun din po sa inyong mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Isa po ako sa inyong masugid na taga-subaybay. Tuwing tanghali nga po ay lagi ko kayong inaabangan. Inaabangan ko ang segment nyo. Dahil na rin sa nakakaengganyo nyong boses at sa mga aral na napupulot ko sa inyong kwento. Nakaka-relate po ako sa ilan yung mga kwento. Kaya naman, naibigan kong ibahagi din ang aking kwento sa inyo. Ako nga po pala si Kimi, 23 years old, nakatira sa Cavite. Isa po akong solong anak, pero hindi gaya ng iba, hindi po ako spoiled na bata. Andito na ako! Mami, bless po. Nakapagluto ka na ba? Nagsaing ka na ba? Opo, Mami. Nakapagluto na po ako. Maghahain na lang po ako pagdating ni Daddy. Mabuti naman kung ganon. Anong niluto mong ulam? Yun po yung hindi ko naluto. Hindi ko pa po naluluto eh. Sorry po, Mami. Ano? Bakit di ka pa nagluluto? Mami, naubusan po kasi tayo ng gasol eh. Hindi ko din po alam na uuwi kayo ng maaga. Kaya, sardinas lang po ang nai-ready ko na pang ulam. Ha? Sardinas na naman? Ayan lang ba yung alam mong ihanda? Sorry po, Mami. Hay, sige na. Hayaan mo na. Maghain ka na at kakain na tayo. Opo. DJ Hugotera, sanay po ako sa mga gawaing bahay. Hindi po nila ako in-spoiled sa mga bagay-bagay na gusto ko. Sa bawat gusto kong matanggap ay dapat ay pinaghihirapan ko. Oh, Kimberly, anak. Kumusta na ba yung pag-aaral mo? Ayos naman po, Daddy. Madami na po akong kaibigan ngayon. At isa na po dun si Leslie. Yung pong kapitbahay natin. Mabuti naman kung ganon. Balita ko, mahusay daw yun sa school. At valedictorian pa sa pinanggalingan niyang school. Opo, Daddy. Matalino po talaga yun. Ang dami nga pong teacher ang favorite siya eh. Dahil matalino siya. Ganun ba? Dapat ikaw din. Huwag kang padadaig sa kanya. Dapat ikaw maging honor sa school mo ngayon. Opo, Daddy.
DJ Hugotera. Mabait naman po sina Mami at Daddy. Pero may mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng pressure dahil sa gusto nila ay maging honor student ako. At dahil gusto ko silang maging proud sa akin ay pinagbutihan ko ang aking pag-aaral. Kimi, okay ka lang ba? Ha? Oo, okay lang ako. Bakit? Para ka kasing kanina ka pang tulala eh. May problema ka ba? Kinakabahan kasi ako sa result eh. Sa result ng exam. Nahirapan kasi talaga ako. Lalo na sa math. Ano ka ba? Magtiwala ka sa sarili mo. Nasagutan mo naman yata ang lahat eh. Oo naman. Nakapagsagot ako sa lahat. Pero hindi ko sure kung tama. Tapos ako nito kina Mami at Daddy. Hindi yan. Magtiwala ka kasi. Ayan na si Ma'am. Good morning, class. Good morning, Mrs. De Castro. I already have the result of your exam, mathematics exam. In this 50 items exam, the passing score is 38. So let me announce your score. Alexa, 37. Grace, 38. Leo, 33. Angelo, 30. Aral-aral pa, ha? Leslie, 45. Very good, Leslie. And Marco, 40. Ay, nakaka-proud yung mga eskwela ko. Kimi, 37. Jade, 29. Congratulations sa lahat ng mga pumasa sa ating exam. So, paano? Para sa lahat naman ng hindi pumasa, bawi tayo sa next exam, ha? These are your exam. Show it to your parents and let them sign it para i-inform ako kung alam ng parents nyo ang score nyo. Ha? Go! Ay, ano ko kaya ito ipasasayin kina Mami at Daddy? Les, hindi ko alam kung paano ko ipapakita kina Mami at Daddy to. Hindi ako pumasa eh. Alam mo, maunawaan ka naman siguro nila eh. Hindi mo sila kilala, Leslie. Kung alam mo lang, mataas ang expectation ng mga magulang ko. Sigurado, napapagalitan ako pag nalaman nila to. Ay, ang parents mo ba hindi ganun? Ano, okay naman yung parents ko. Buti ka pa. Ay, naku, paano yan? Kailangan mo pa talagang ipaalam yan sa kanila kasi hahanapin ni Ma'am De Castro ang perma ng parent natin. Kaya nga. Ay, my God. Basta, bahala na mamaya. DJ Hugotera. Umuwi na po ako noon sa bahay. Pagpasok ko pa lamang, ay sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaalam sa magulang ko ang resulta ng exam. Nag-aral akong mabuti. Matataas ang mga marka ko sa lahat, liban lang talaga sa math, na talagang kahinaan ko. Oh, anak, andyan ka na pala. Opo, Daddy. Mano po? Oh, anak. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos lang po, Daddy.
Balita ko, lumabas na ang result ng exam nyo. Nakita ko si Maring Lorna sa kabila. Tuwang-tuwa sa resulta ng exam ni Leslie. Napakatalino talaga ng batang yon. Kumusta yung sa'yo? Ah, Daddy, kasi... Daddy, Ano yun? Ano ba yung resulta ng sa'yo? Daddy, kasi... Hindi po kasi ako pumasa sa exam namin eh. Pero Daddy, isa lang pong points yun at pasado na ako. Ano? Patingin nga ng exam mo. 37 to 50? Iisang puntos na lang pala. Ba't hindi mo pa nagawang ipasa? Kung ano-ano kasi lagi ang inaatupag mo. Hindi po, Daddy. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Nag-aaral ba yan? Hindi mo nga maipasa yan eh. Siguro, may boyfriend ka na. Or online games ang inaatupag mo. Hindi yung pag-aaral mo. Bakit hindi ka gumaya dun kay Leslie? Masipag mag-aral. Matalino at hindi nakakapanghinayang magbabaon. Kasi ginagawa niya yung best niya. Ikaw, simpleng exam lang, hindi mo pa maipasa? Daddy, inagawa ko naman po talaga yung best ko eh. So ito na yung best mo. Ito na yung best para sa'yo. Hulog pa! Simula ngayon, bawal ka na mag-cellphone. Mag-focus ka sa pag-aaral mo at mababawi mo lang ito pag naging honor student ka na. Pero Daddy, diyan na nag-a-announce ang teacher ko eh. Ako ang sasali sa GC nyo. Para alam ko din ang ginagawa mo. Sige po, Daddy. Total, wala naman kayo laging tiwala sa akin. May sinasabi ka ba? Wala naman po, Daddy. Sige na, Daddy. Akyat na po ako sa taas. Sulong at mag-aral ka. DJ Hugotera. Laging ganon si Daddy. Kaya naman, napipressured na ako. Ginagawa ko naman po ang best ko, pero hindi ko po talaga kayang makipagsabayan sa galing ng aking mga kaklase. Ay, self. Bakit kasi ang bobo mo? Bakit kasi di mo maunawaan? Guys! Ano naman kayo sasabihin sa akin ni Daddy? Naunawaan ko naman sila kasi alam ko na para sa sarili ko din ang iniisip nila. Pero di ko naman talaga kaya eh. Ginagawa ko naman yung best ko. Pero, ganun pa din. Bakit kasi ang bobo-bobo ko? Bakit kasi ang hinahina ko? Ay. Ang hirap naman ito. Hay, nako. Bakit ba kasi napakahina ng ulo ng anak mo na yan? Teka, nag-uusap si na Mami at Daddy ah. Kung ano-ano siguro inaatupag, puro cellphone ng hawak. Pero cellphone daw. Ano bang magagawa ko? Nahihirapan talaga ako sa math. Ginagawa ko naman yung best ko. Talagang nahihirapan lang talaga ako. Pagsabihan mo kaya. Baka sa'yo makikinig. Pag ako nagsasabi, sumasagot pa. Sumasagot daw ako. Hindi na nga ako nasagot kung anong gusto nila, gawa ko.
Nakakapagod ng ganito. Bakit kasi hindi nila matanggap ako na ganito ako? Kala naman nila napakadali. Kala naman nila ginusto ko to. Sino bang may ginusto na mababa yung score? Hi, Kimberly! Mag-aral ka! Bakit di mo kasi maunawaan, Kimi? Hi, magaling yung anak ni Kumaring Lloyda. Talaga namang valedictorian eh. Kaya nga dapat nating kausapin ang anak natin. Nasaan ba siya? Nandun sa kwarto niya. Sige, akitin ko. Kimi, buksan mong pintuan. Bakit po, Daddy? Tama, cellphone ka na naman ng cellphone. Eh kung nag-aaral ka, baka sakaling matalo mo si Jella. At saka ano ang pangalan nun? Ano ang pangalan nun? Leslie po. Oh, mag-aral na. Katatapos ko lang mag-aral, Daddy. Mag-aral ka ulit. Sige po. Sige na nga. Sulat. 4yxb. AB. A plus B to the second power. Ah! Nakakabugnot! Hindi ko nga maunawaan kung paano ba kukuhanin si X. Ano bang value ng X ay tapos na? Bakit kasi ang hina-hina ko? Hindi Kimi. Kailangan mong galingan para maging proud sa'yo yung daddy mo. DJ Hugotera. Lagi nga po akong kinukumpara sa kaklase ko na kapitbahay namin, na si Leslie. Dahil siya po ang lagi namang valedictorian. Dumating na ako ay pa-graduatin. Ako po ay madami ng gawain at madalas ay gabi na akong umuwi. Kaya naman, pagkakauwi ako sa bahay ay madalas na sermon ang inaabot ko kay mami at daddy. Akala nila ay nagbubulak-bulak ko. Kimi, kailangan na nating tapusin yung ating research paper. Kaya nga eh. Tapusin na natin. Hindi ka ba mapapagalitan ng iyong magulang? Wala. Sanay na ako doon. Project naman tong ating inaasikaso eh. Teka lang ha. Natawag si na mami. Hello po, mami. Hello? Anong oras na? Bakit ang tagal mong sagutin yung tawag ko? Nasaan ka na ba at gabing-gabi na wala ka pa? Nasaan na daw? Mi, kasama po ako ng kaklase ko. Gabi na, Kimberly! Umuwi ka na! Mi, may tinatapos po kami na research. Hindi ko po pwede silang maiwanan pa. Kailangan na po namin na matapos na to. Waglaang yan ay puro barkada mo ang inaatupag mo. Tatamaan ka talaga sa akin.
Mami, kausapin niyo po yung kaklase ko po. Para malaman niyo po na di po ako nabarkada. Asa na? Ibigay mo ang phone at buksan mo ang camera. Eto, Mami. Trisha, kakausapin ka daw ni Mami. Hello po, Mrs. Sarmiento? Bata, tunay ba ang sinasabi ng anak ko? Na gumagawa kayo ng research nyo? Opo, tama po. Kasalukuyan po kami na gumagawa ngayon. Kailangan na namin pong pagtuunan ng pansin po ito eh. At saka kailangan na po naming matapos na to. Mga anong oras nyo matatapos yan? Hindi ba pwedeng sa umaga nyo gawin? Mrs., hindi po namin kasi maisingit eh. Dahil naghahabol din po kami dahil malapit na po ang periodical namin. Huwag po kayong mag-alala sa anak nyo. Ihahatid po namin. Sige, kapag hindi nyo natapos ay di ninyo na sa bahay isundo. Sige po, tita. Sige na, Mami. Ibababa ko na po ang tawag. Mamaya na lang po. Kimi, sadya bang ganun yung gulang mo? Pasensya ka na ha. Laging ganun lang talaga sila sa akin. Okay. DJ Hugotera. Sobrang higpit nga po sa akin ni Mami at Daddy. Lagi nila pong pangaral ay kailangan ko pong galingan. Natapos po ang research namin at nang dumating ang araw ng exam namin, ako po ay nahirapan nun. At syempre, bumagsak na naman ako. Ang hirap ng exam. Masaklap ko, konti lang yung nasali sa exam na pinag-aralan ko kagabi. Tapos na naman ako nito kina Mami. Ay. Hindi ko talaga kaya yung exam. Masesermonan na naman ako nito ni na Daddy. Uy, Kimi! Bakit ka tulala? Kimi! Uy! Kimi! May problema ba? Hey, Leslie, bakit? Bakit ka nakatulala? Sorry. May iniisip lang ako. Ano yun? Feeling ko, mababa ako sa math. Ako nga din eh. DJ Hugotera. At tama po, na mababa ang marka ko sa math. Natatakot ako nung umuwi sa amin. Dahil alam ko na naman ang sasabihin ni Mami at Daddy. Dahil alam ko na ang sasabihin nila. Kaya lampas sa kabilang tenga ang mga sinasabi nila sa akin. Ano pang magagawa ko? Ayun lang talaga ang kaya ko. Hanggang sa graduation at second lang po ako. Hindi po na nagpunta sa graduation ko ang aking ina at ang aking ama. At ang katwiran nila ay may trabaho sila. Alam ko po na hindi lang po sila proud sa akin.
Ayan na. Today is our graduation day. So, ayan, tatawagin natin Leslie Balmes. At syempre, Kimberly Birredo. Ayan. Oh, Iha. Nasaan ang magulang mo? Ma'am, hindi ko po alam kung makakapunta po sila. Saan kaya si na Mami? Saan kaya si Daddy? Tawagan ko na nga lang. Hello, Mi. Huwag kang tumawag ngayon. May ginagawa ako dito. Mi, graduation ko po. Graduation mo na ba? Ngayon na ba yon? Opo, Mami. Makakapunta po ba kayo? Nako, madami akong gagawin. Sige po. Grabe. Ang sasaya nila. Tapos ako, eto. Ay. Walang ginagawa. Hindi lang sila proud sa akin. Ay. Bakit kasi ang bobo-bobo ko? Bakit kasi ang hina-hina ko? Hindi kasi ako valedictorian kaya hindi pumunta sina Mami at Daddy. Okay lang yan, Kimmy. Okay lang. Okay lang, okay lang. Kaya mo yan. DJ! Pagdating ko sa bahay, kahit may tampo ako, may ngiti sa labi akong umuwi. Para din nila mahalata na tampo ako. Agad kong binigay sa kanila ang diploma ko at ang awards ko. Mami, andito na po ako. Daddy! Andito na pala po kayo. May handa po ba ako? Wala kaming niluto. Ang proud ka ba na yan? Proud ka ba na? Yan lang yung nakuha mo. Yan lang yung ipapakita mo sa amin. Sorry po, Mami. Sorry po, Daddy. Kung ito lang po talaga yung nakayanan ko. Sorry po kung na-disappoint ko po kayo masyado. Sorry po kung hindi ko po naabot yung expectation nyo. Akit na po ako sa taas. Ay. Ganun ba talaga? I'm tired. Grabe. Hindi ba sila proud sa akin? Kailan ba nila makikita yung halaga ko? Kailan ba makikita nila kung ano lang yung kaya ko? Bakit yung ibang magulang ang saya-saya kahit walang award yung anak? Ginawa ko naman yung lahat eh. Ginawa ko naman lahat yung best ko.
Ginawa kong lahat pero para sa kanila hindi pa rin sapat yung nakayanan ko. Kakahimlay sa dibdib ko ay parang may nakatakan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Siguro nga bobo ako. Siguro nga wala akong utak. Hindi ako nag-iisip. Bakit ganun sina Mami at Daddy? Kailangan pa na. Kailangan pa na. Ayun, ako. Kailangan pa na valedictorian ako para pansinin nila. Ang hirap naman nilang maging anak. Sobrang hirap. Kailangan lagi na lang akong ikukumpara. Hindi ba nila kayang tanggapin kung ano lang yung kaya ko? Hindi ba nila kayang tanggapin kung ano lang yung ginawa ko? Kasi pinagsumikapan ko naman yun eh. Ay. DJ Hugotera. Nang nararamdaman ko nun. Ang dami kong tanong na bakit ganun sina Mami at Daddy. Hanggang sa nagpasok ka na ng kolehiyo. Pauwi na lang ako sa college. Ah, anak. Bumawi ka na lang sa college. Engineer ang kuhain mo, ha? Pero po, Mami, hindi po yun yung gusto ko eh. At ano ang gusto mo? Gusto ko pong maging abogado. Anong gusto mo? Daddy, gusto ko pong maging attorney. Kaya ba ng utak mo? Ha? Kaya ba ng utak mo? Kakayanin ko po, Daddy. Ay, wala naman tayong pera. Hindi namin kayang tustusan ang pag-a-attorney mo. Tapos, hindi mo naman gagampanan. Hindi mo naman kaya ng utak mo. Sa hina mong yan, sa bobo mong yan. Tapos gugustuhin mong maging attorney? Hindi, mag-engineer ka na lang. Pero Mami, yun po yung gusto ko. Hindi na lamang po ako papasok kung hindi yun yung kurso ko na kukunin ko. Gaano katigas yung ulo mo? Ang iniisip lang namin ay ang iyong sarili. Basta, engineer po ang kukunin. Hindi ko na po yun papasukan. Ang gusto ko po talaga attorney.
Hindi. Mag-i-engineer ka. Puro mat yun, Daddy. Kayanin mo. DJ Hugotera, sa totoo lang po, hindi po yun ang gusto kong kuhain. Ang gusto ko po talaga ay maging lawyer. Subalit ayaw ko po na masaktan ang mami ko at daddy ko. Kaya naman, mas pinili ko na lang po na sundin na rin ang gusto nila. Kahit taliwas sa kagustuhan ko. Hanggang sa nag-umpisa na po ang pasukan ay tamad na tamad ako. Kaya naman, napansin yon ng aking magulang. Ay, ang aga-aga naman, nakakatamad pa naman pumasok. Anak, gising na! Papasok na ikaw! Ihahatid ko pa ikaw. Wag na po, Daddy. Ako na lamang po. Pag-igihan mo na ha. Opo. DJ Hugotera. Naging maayos naman ang pagpasok ko nun. Kaso nga lang po, madalas na ako ay ginagabi dahil nag-aaral pa po ako sa library. Kasama yung mga kaibigan ko. Kimi, gabi na. Naku, di ko na malayan. Nagabi na pala, lagot ako kay mami nito. Bakit wala pa yung bata na yon? Gabing-gabi na. Kasi simula pa lang ng pasok ay nagpapagabi na. Baka naman may panggabi. Nako, pag nalaman ko lang talaga na nabarkada na siya, pahihintuin ko na siya. Mi, andito na po ako. Ay, kapagod. Bakit gabing-gabi ka na? Unang araw pa lang ng pasukan, wag mo sabihin na madami ka ng activity. Mi, nahihirapan po ako sa pinakuha nyo. Basta, galingan mo dyan. DJ Hugotera. Hanggang sa sila po ay naging istrikto na sa akin. Nang sobra. Ultimong mga sinusuot ko ay bawal. Ang mga labas sa pusod. Bawal mag-shirt ng maikli. Kaya naman, super duper na akong nahihirapan. Kimberly! Ano yung suot mong yan? Daig mo pa ang pakawala. Sulong, magpalit ka. Mami naman, minsan lang naman ako magsuot ng ganito eh. Tapos hindi pa pwede? Lahat na lang ba? Kimberly, ang pagsasalita mo. Iniingatan ka lang ng mami mo eh. At kailan ka pa natutong sumagot ha? San ka ba pupunta at hapon na? Bakit lalabas ka pa ng bahay? Puro ka na lakwat siya. Diyan lang po ako kina Jella. Magpapaturo po ako ng math. Oh, bakit ka magpapaturo? Hindi mo ba kaya? Napakahirap po talaga, Mami. Pag-aralan mo kasi ng maayos. Bobong-bobo nito. Di ka naman yata nag-aaral ng maayos, puro ka na lakwat sa. Mi, kailan ba ako naglakwat siya? Lahat naman po sinusunod ko yung gusto nyo. Ano pa bang gusto nyo? Nakakapagod na eh. Kimberly, Bakit po, Daddy? Si Sir Meo na nyo na naman ako. Ako na naman yung masama. Ako na naman yung mali. Napakahirap maging anak nyo. Ginagawa ka na nga, sinusunod ko ng lahat ng gusto nyo. Kahit na nahihirapan na ako. yun ba yung natututunan mo sa school niyo ha?
Yan ba yung pinag-aralan nyo? Ang sumagot sa magulang? Bakit, Daddy? Mami? Kailan niyo po ba makikita na may buhay rin akong gusto? Kailan ba? Kailan niyo ba tatanungin ako kung ano yung gusto ko? Aray! Kailan ka pa natutong sumagot? Ha? Mami! Daddy! Ano pa ba ang gagawin ko? Ano pa ba? Ano pa bang gusto niyong gawin ko? Lahat na lang bawal. Lahat na lang dapat ganito. Lahat na lang sinunod ko. Kasi ayoko na ma-disappoint kayo sa akin. Pero buong buhay ko na po na wala akong desisyon na nasunod ko. Lahat na lang na desisyon inyo. Me! Diyan lang ako kina Jella, oh. Diyan lang. Kapitbahay lang natin. Pati ba naman pagsusuot ng damit, bawal pa din. Ang hirap maging anak nyo. Ang hirap niyo maging magulang. Mahirap ba talaga, ha? Para sa iyo lang naman yung sinasabi ko. At sumasagot-sagot ka na lang ganyan. Bakit, Mi? Kailan niyo ba tinanong kung ano yung gusto ko? Kailan niyo ba sinabi sa akin na okay lang yan, anak? Kailan niyo ba tinanong kung okay lang ba sa akin yung mga desisyon niyo? Ha, Mami? Kailan ba? Kasi yung gusto niyo lahat lagi na lang yung inyo yung masusunod. May buhay akong akin! May buhay akong akin! Ano? Lahat naman sinunod ko kayo. Ultimo nung high school ako, elementary ako, ginalingan ko. Kahit hindi kaya. Pero anong ginawa nyo? Nung may award na ako, hindi nyo malamang ako sinipot nung graduation ko, pero tinanggap ko yun kahit tampon-tampon na ako. May ano pa ba gusto nyo gawin ko? Ha? Lahat ginagalingan ko. Lahat ginagawa ko yung best ko, pero hindi pa rin sapat. Hindi kasi ako kasing talino nila. Kasi bobo ako, bobo ako. Diba? Bobo ako. Hindi na ako magaling. Hindi ako kasing galing nila. Lagi nyo na lang ako kinukumpara. Ako ba nakikita nyo ba ako bilang anak o bilang puppet lang? Ano? Nakakapagod na, eh. Ultimong konting ginagabi lang ako kasi meron kaming inaayos na project. Tatawagan niyo ako ng tatawagan. Oo, alam ko aalala lang kayo sa akin. Pero may yung ganito namang iba, bigyan mo naman ako ng privacy. Sobrang higpit niyo sa akin, sobrang strict niyo sa akin. Tinanong niyo ba ako kung kumusta na ako? Tinanong niyo ba ako kung okay lang sa akin yung decision niyo? Hindi niyo ako tinatanong. Dapat lagi na ganito, Kimberly. Gawin mo to, dapat mas magaling ka. Kimberly, ang bobo-bobo mo. Kimberly, gawin mo to. Lagi na lang ganun. Lagi na lang. Hindi nyo masabi na Kimberly, okay lang yan. Bawi tayo, Kimberly, okay lang yan. Kasi yan lang yung nakayanan mo. Hindi, Mami. Uniisa wala akong salitang narinig na ganon.
Wala. Tapos mga ganito lang. Kahit nga yung lawyer, kahit nga yung course ko. Sinunod ko yung inyo. Sinunod ko kasi yun yung gusto nyo. Sinunod ko kasi yun. Ayoko ma-disappoint kayo. Pero ano? Kahit ultimo ko naman lang kahit mami, isa man lang support. Isa man lang support. Naanak ka dito lang ako. Naanak, okay lang yan kahit hindi mo kayanin. Naanak, magpahinga ka muna. Lami. Lagi mo sinasabi na galingan mo. Lagi mo sinasabi na bobo ko. Kahit hirap na ako ginagawa ko. Para lang maging proud kayo sa akin. Para lang maging proud kayo dalawa ni Daddy sa akin. Pero wala. Wala. Gusto ko kung tanongin kung mahal niyo ba ako bilang anak? O kung anak pa ba ako niyo ituring? Kasi lagi niyo na lang ako kinukumpara. Kasi lagi niyo na lang desisyon yung nasusunod. Kahit kailan ba nakita niyo ba ako bilang anak niyo? Nakita niyo ba yung isang Kimberly? May pagod na ako. Pagod na ako. Alam mo, minsan gusto ko na sumuko. Para sa'yo naman yung sinasabi namin Alam ko, Daddy. Ginagawa ko naman po ang best ko pero kulang pa rin sa inyo. Yun na ba talaga ang best mo? Eh di mo nga pinag-iigihan eh. Ang haba-haba, Mami, na sinabi ko, no? Ano pa ba po ba yung best? Ha? Ano pa po ba yung best sa inyo? Kasi pagod na po ako eh. Kasi kahit anong gawin ko, kahit nahihirapan na ako, go pa rin ako. Kasi gusto kong maging proud kayo sa akin. Gusto ko na may pagmalaki niyo ako. Kapag mababang score ko, lagi niyo sinasabi na eto lang ba yung nakuha mo? Buti pa buti pa yung anak ng kumari ko. Hindi niyo naisip na yun lang yung nakaya ng anak niyo? Na yun lang po yung nakayanan ko? Kailangan ko magpuyat para lang makakuha ng mataas na score. Para lang maging proud kayo sa akin. Ang hirap-hirap po palang maging anak niyo. Anong sabi mo? Totoo naman, Mami ah. Ang hirap po talaga. Kaya sorry. Kung na-disappoint ko kayo. Sorry. Kung hindi ako kasing galing ni Leslie o ni Numang kinukumpara niyo sa akin. Sorry. Siguro, mas okay na lang na mawala ako. Siguro, sana hindi na lang ako yung naging anak niyo. Sana hindi na lang ako.
Sana hindi na lang kayo yung naging mami ko. Sana hindi na lang kayo yung naging daddy ko. Kasi kung ganito din naman, fucking tired. Masaya na ba kayo, ha? DJ Hugotera. Nung panahon na yon, ay naisiwalat ko po ang nararamdaman ko. Pagkatapos kong sabihin yon, ay ako po ay naglayas at di muna umuwi sa bahay namin. Alam ko po na mag-aalala ang magulang ko. Pero punong-puno na po ako noon. Sakit na. Ang hirap maging anak nila. Bahala sila kung ayaw nila sa akin. Ako na lang yung lalayo sa kanila. Mahal, kasalanan mo lahat to. Hanapin na natin. Ang laki ng kasalanan natin sa anak natin. Ayaw kong mawala sa atin ang anak natin. Akala ko, yun yung mas makakabuti sa anak natin. At wala naman akong iniisip na hindi maganda para sa kanya. Pero di ko naiisip na nasasaktan ko ng anak natin. Kaya nga mahal eh. Sana walang mangyari sa anak natin. Mahal, paano kung di na umuwi yung anak natin? Hindi ako magsasawa na hanapin siya. Wait lang ha. Bakit hindi na nila dalhin sa doktor kung malalang malala na? Bakit hindi sa doktor dalhin kung alam nilang hindi pang mediko? Baka mamaya ay dito pa maabutan. Oy, ano daw nangyayari? O baka may bumaba doon. Bumaba ang... Ano bang pangalan nun? Iyaan mo silang kumontak dito. DJ Hugotera. Hinanap po ako ng hinanap ng mami. Habang ako naman po ay nasa simbahan lang. Ahal, Huwag kang panghinaan. Pag nakita na natin ang anak natin, hihingi tayo ng tawad at gagabayan na natin siya ng maayos. anak. Oh, bakit narito kayo? Bakit hinanap niyo pa ako? Para ano? Para may maging puppet na naman kayo. Iayahan niyo muna ako ngayon. Anak, patawarin mo kami. Anak, patawarin mo kami. Hayaan mo. Ayusin na namin ang paggabay sa'yo. Sorry kung malaking pagkakamali namin ang pagpapalaki sa'yo. Kasi ang gusto lang namin, maging maayos ka. Kaya nga anak, patawad ha. Hayaan mo. Babawi kami.
Ang gusto ko lang naman, Mami, makita nyo kung ano at sino talaga ako. Kung ano yung talagang kaya ko. Kasi Mami, talagang super down na po ako dahil hindi ko na po talaga makayanan. Anak, patawarin mo kami. Gawin mo lang yung kaya mong gawin. Kung saan ka din mag-i-enjoy. Panimula ngayon. May laya ka pero gagabayan ka pa din namin. DJ Hugotera, nagkaayos po ang pamilya namin. Ang laki na po ng pinagbago nila. Hindi na po gaya ng dati sina Mami at Daddy. Natuto na rin po sila na pakinggan ang mga nais ko. Hindi naman po ako masamang bata o masamang dalaga dahil mahal na mahal ko po naman ang mga magulang ko. Ayaw ko lang po nung patuloy na galit ang mamuo sa akin. Kaya ako po nasabi yon. Sa ngayon po, ay maayos na po ang relasyon namin. Kaya naman DJ, dito ko na po tatapusin ang aking liham. More power sa inyong programa. God bless you po, DJ. Ang sa inyo ay umiidolo, Kimberly.